Nabuhay si Jesus sa isang kultura kung saan ang pagpapakita ng debosyon sa Diyos sa publiko ay nagpapataas ng inyong reputasyon. Kaya madali lang gawing palabas o di naman kaya show para makuha ang appreciation ng publiko. Itong mga gantong pag-uugali ang pinupunto ni Jesus sa Sermon on the Mount. We can read that in Matthew 6 verse 1 na sabi, tiyakin ninyo na ang paggawa ninyo ng mabuti ay hindi pakitang tao lamang. Kung hindi, ay hindi kayo tatanggap ng gantimpala mula sa inyong Ama na nasa langit. Ang pagpapakita ng pagiging malapit sa Diyos ay maaaring magbigay ng mataas na status sa lipunan o palakpakan ng marami. Ngunit sabi ni Jesus, yun lang yun pwede mo makuha doon. Inilarawan ni Jesus ang gantong palabas bilang pagiging hipokrito mula sa salitang Griego na hypocrites na tumutukoy sa isang aktor sa entablado na umarte lang. Paano ko malalaman kung nagiging hipokrito na ako? Welcome sa Diakonos at ito ang Bible Study number 21, Glory to God po. Kaya nagbigay si Jesus ng tatlong halimbawa. Ginamit niya ang tatlong pangkaraniwang paraan ng pagpapakita ng debosyon ng mga Hudyo nung kapanahunan niya. Example number 1, ang pagbibigay. Nagbabala si Jesus at sinabi, "So when you give to the needy, do not announce it with the trumpets as hypocrites do in the synagogues and on the streets, to be honored by others. Truly I tell you, they have received their reward in full." Karaniwan na ang pampublikong pagpapakita ng kabutihan upang ipagdiwang ang pag-ibig ng Diyos. Ngunit maaari rin itong maging paraan upang i-promote ang sarili. Actually, sa panahon natin ngayon, ito ay katumbas ng poverty porn. At si Jesus Christ ay may sariling alternative at ito ay ang pagbibigay ng palihim upang tanging Diyos lamang ang makakakita. Tinitiyak nito na tunay ang iyong kabutihan at hindi palabas lang. Example number 2, panalangin ng taos-puso. Ang warning ni Jesus sa Matthew chapter 6 verse 5 to 6, "When you pray, do not be like hypocrites, who love to stand and pray in the synagogues and on the street corners, so that others may see them. I say to you, they have received their reward. But when you pray, go to your inner room, close the door, and pray to your Father in secret." Ang mga Hudyo ay humihinto sa kanilang ginagawa ng ilang beses sa isang araw upang manalangin ng Shema. Kilala si Jesus sa kanyang tapat na debosyon sa panalangin. Actually, dito sa Middle East, ganun din ang culture. Nagsasara ang mga stores para manalangin. I think scheduled siya 5 times a day. Ang alternatibo ni Jesus ay manalangin ng palihim upang magtanim ito ng tunay na relasyon sa Diyos. Tinitiyak nito na taos-puso ang iyong mga panalangin at hindi para sa pampublikong papuri lamang. Example number 3, ang pag-aayuno. Nagbabala si Jesus sa Matthew chapter 6 verse 16 to 18. Ang sabi, "Moreover, when you fast, do not be like hypocrites with a sad countenance, for they disfigure their face, that they may appear to men to be fasting. Assuredly, I say to you, they have received their rewards." Ang alternatibo ni Jesus, mag-ayuno ng palihim upang tanging Diyos lamang ang makakakita. Tinitiyak nito na taos-puso ang iyong pag-aayuno at hindi palabas lamang. Hindi po sinasabi ni Jesus na huwag mong gawin ang mga bagay na to. Ngunit hinihikayat niya tayong gawin ito ng may tamang motibo. Again, walang law or rule that governs this, but God seeks us to use wisdom as we do these things. By focusing on our relationship with God rather than the public recognition, tinitiyak natin na tunay ang ating debosyon. Tinatawagan tayo ni Jesus na ipakita ang ating mga gawa bilang testimony ng pag-ibig ng Diyos habang nag-iingat laban sa pagiging hypocrite or mapagpaimbabaw. It helps us to truly know and be known by God. Let's pray po mga kapatid. Heavenly Father, tulungan niyo po kaming maging tapat sa aming mga gawa at debosyon. Huwag nawa kaming maghangad ng papuri mula sa ibang tao, kundi ang iyong kagalakan lamang ang aming layunin. Gabayan mo kami sa aming mga pag-aalay, panalangin at pag-aayuno upang ito'y maging taos-puso at tunay na mula sa aming mga puso. Turuan mo kami na laging maglingkod ng may kababaang loob at pag-ibig. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, ang Diyos ay may plano sa atin. Mahal niya tayo at nais niya tayong magkaroon ng buhay na walang hanggan kasama siya. Ngunit lahat tayo ay nagkasala at nahiwalay sa Diyos. Ang kasalanan ay naging hadlang para sa atin upang magkaroon ng malapit na relasyon sa Diyos. Sinabi ng Romans 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Ngunit dahil sa dakilang pag-ibig, ipinadala ng Diyos ang kanyang anak na si Jesus upang mamatay para sa ating mga kasalanan. Sinabi sa John 3:16, sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.
Sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus, tayo ay maaring mapatawad at magkaroon ng bagong buhay. Kailangan lang nating gawin ay magsisi sa ating mga kasalanan at tanggapin si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Kung nais mong tanggapin si Jesus sa iyong puso, pwede kang magdasal on your own. Sabihin mo, Panginoong Jesus, inaamin ko na ako'y isang makasalanan. Kailangan kita sa aking buhay. Pinagsisisihan ko ang aking mga kasalanan at humihingi ako ng iyong kapatawaran. Naniniwala ako na namatay ka para sa aking mga kasalanan at muling nabuhay. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Pumasok ka sa aking puso at baguhin mo ako. Salamat po sa iyong pag-ibig at kaligtasan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin. Naway samahan niyo po kami sa araw-araw para sa isang maikling Bible study. Muli, hindi po namin hangad ang kapurihan ng tao sa mundo, yung likes, follows at kung ano paman. Ang hangad namin, kung luluobin ng Panginoon, ay ang i-subscribe ninyo ang Gospel ni Jesus Christ. I-follow ninyo ang God's commandment and be more like Christ. Muli, ito po ang diakonos, which means servant. God bless you mga kapatid. I'll catch you in the next video. God willing po.